si Pangulong Marcos mismo, nagsabi siya, ako ang nagsimula, siya rin daw ang tatapos. No? Tapos ngayon, ito nga, ang ombudsman mismo nagsasabi, well, konting panahon na lang, magwa-wind up na ito. No? So, um, mga indikasyon ito na gustong kontrolin ni Pangulong Marcos Jr. ang storyline o ang narrative kaugnay dito sa flood control corruption scandal, no? At sa kanyang storyline, siya ang bida, ah, wala siyang kinalaman sa issue at merong mga tutukuying mga ipakukulong, no? May mga hint na kung sino to, 'di ba? Dahil may dalawang senador na sasampahan daw ng kaso, the usual suspects, no? Unfortunately, para kay Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon ay labas sa kontrol niya ang mga lumalabas na ebidensya at mga bagong developments, including yung mga bagong aligasyon ni Nazaldico, ni Yusek Bernardo na pilit ng pinagtatakpan ngayon at pinatatahimik. No? So, nung umabot na sa Malacanang ang mga aligasyon at tumuro na mismo kay Pangulong Marcos Jr., biglang natigil na ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ayaw nang ipaharap si Yusek Bernardo. Tapos sabi ko nga, ang modus ngayon ay kung napangalanan ka, cabinet member ka, mag-resign ka, tas tahimik ka na lang. Walang nagpo-pursue sa mga ito kahit nandyan lang naman sila, no? Sa kabila ng kagustuhan ng presidente na kontrolin ang narrative at mag-alay lang ng ilan para sabihin nilang nakumpleto at mawawakasan ang corruption issue na ito, hindi po magiging credible sa taong bayan dahil alam nila na merong mas mataas na mastermind dito. At ngayon tumuturo na nga sa Malacanang at sa Pangulo mismo.